Hindi sumipot sa LTO ang driver na nag-counterflow sa Skyway. Nagpaliwanag naman ang registered owner nito sa ahensya. Ang detalye sa agenda report ni G. Baroga. Humarap na sa LTO ang registered owner ng Hyundai Kona na nahulikam na nag-counterflow sa Skyway noong weekend. Ayon kay LTO Executive Director Greg Pua, sinabi ng owner na July 2021 pa wala sa possession niya ang sasakyan. Nagpakita raw ito ng mga dokumento na nagpapatunay na nasa bangko na ang unit. Ipapa-showcase din namin ng East West Bank kasi sila ang binanggit na pinag-surrenderan nitong may registered owner nung sasakyan. Paglilinaw niya, hindi na ibenta ang sasakyan pero maaaring na-loan ito sa bangko at hindi nakapagbayad. Pwede rin daw na binenta ito ng bangko pero hindi na proseso ang transfer of ownership. Ito yung iniiwasan po natin na ini-encourage din natin yung mga nagbenta ng sasakyan na i-report sa LTO or i-process nyo na po yung transfer. Dahil kapag may mga ganitong insidente po, ay kayo ang ipapatawag ng LTO. Sa liability ng owner sa insidente, sinabi ni Pua na depende pa ito sa magiging explanation ng East West Bank. Hindi naman sumipot sa preliminary hearing ang driver na kinilalang si Jake Nazareno. Kaya dahil dyan, ireresolba na ng LTO ang kaso ngayong linggo base sa available evidence. Nauna nang iniutos ni Transport Chief Vince Dizon ang perpetual revocation ng driver's license niya. Yung perpetual disqualifications and revocations is on the table sa mga ganitong klaseng violation po. Lalo po nito, napakadelikado po nung ginawa nung driver na ito. Dagdag pa ni Pua, 2013 unang nagkaroon ng lisensya ang driver. Pero upon renewal, 5 years na lang ang naging validity nito, kaya't hindi ito ang first traffic violation niya. Paalala niya pa sa mga motorista, maging committed sa buhay the moment you start your car. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.